Ang banda may wolf na umaalolong sa ilaming ng sinag ng bilog na buwan. Sa ibaba nito ay may asong pinutulan ng ulo. Ang gumagawa pala ng pagpatay sa mga halimaw ay ang grupo ng ating bida. Matapos nilang mapatay ang mga halimaw ay kinukolekta nila ang mga loot sa mga katawan ng bangkay. Sinabi ng isang disciple sa kanyang Master Yeyun na nakolekta na ang lahat ng second-grade beast crystal sa mga demonic wolves. Nakatingin si Yeyun sa kanyang window at nakita niya na nasa 5th stage of Chi Blood Realm na siya. Naisip niya na napakabagal ng pag-unlad ng lakas niya. Kahit na nilamon na niya ang buong team ng Zhou family pati ang mga treasures na hawak ng mga ito pero 5th stage of Chi Blood Realm lang ang naabot niya. At ang experience points niya ay di pa sapat para mag-breakthrough ulit. Maya-maya ay may lumabas na notification na sinasabing sa di kalayuan ay mayroong 3rd grade sacred fruit. Napagtanto niya na ganong kayamanan ay makukuha lamang ng Grandmaster Realm Martial Artist. Inutos ni Yeyun sa mga kasama na magintay lang sa lugar na iyon at babalik din siya agad. Parang kidlat sa bilis ng pag-alis ng ating bida. Naisip ni Yeyun na ang ganong kaalagang kayamanan ay binabantayan ng malalakas na halimaw kaya mas mabuting hindi niya isama ang kanyang mga alagad dahil baka malagay lang ang mga ito sa panganib. Sa kaibaba ng bangin ay makikita ang isang puno na pinalilibutan ng mga paniki. Ang punong iyon ay namumunga ng mga bilog na bird-ing prutas na tinatawag na Verdant Sacred Fruits 3rd Grade Spirit Elixir. Sa sanga nito nakadapo ang mga paniking nagbabante sa prutas. Napansin ni Yeyun ang mga paniki na tinawag na Gloomy Wind Bats na 3rd Grade Demonic Beast. Napapaisip siya kung gaano kalakas ang mga halimaw na iyon. Sumugod ang ating bida sa mga halimaw para patayin at idagdag sa kanyang experience points. Naalarma ang mga Gloomy Wind Bats kaya umatake ang mga ito ng sonic attack ng sabay-sabay. Kaya nilabanan niya iyon ng kanya ding sonic attack. Mas malakas ang sonic attack ng ating bida kaya tumilapon ang mga Gloomy Wind Bats. Nang malapit na si Yeyun ay gumamit siya ng matinding slash para paslangin ang mga natitirang Gloomy Wind Bats. Matapos mapatay ay nagtonggo siya agad sa puno ng prutas. Pero nang malapit na siya ay biglang may lumitaw na malaking bibig para siya ay sakmalin. Mabilis siyang nakaiwas at tumayo sa kanyang espadang itinusok sa lupa. Nagsilabasan ang malalaking buwaya na tinatawag na Black-Scaled Gator 3rd Grade Demonic Beast. Tuluyan siyang napalibutan ng mga dambuhalang politiko. Tumalon si Yeyun at ibinaon ng husto ang espada para mamatay ang isang buwayang nagtatago. Ginamit niya ang skill na Tremor Stomp kaya umangat at namatay ang Bamaya. Muling tumalon sa eri si Yeyun sabay tinawag ang espada sa kanyang mga kamay. Matapos nun ay inactivate niya ang Spirit Glow Sword Technique. Lumikha ito ng maraming asul na espada at umiikot na parang epo-epo at kada tamaan ng mga halimaw ay nahahati ang katawan. Ang halimaw na pumasok sa kanyang skill ay nagkakapera-peraso. Matapos mamatay ang lahat ng halimaw ay huminto na siya para lumunin naman ang mga ito at gawing kanyang experience points. Ayon sa notification na matapos niyang lamunin ang lahat ay nakakuha siya ng 500,000 na experience points. At matagumpay din siyang nag-breakthrough sa ika-7th stage of Chi Blood Realm. Natuwa si Yeyun dahil umangat ng 2 level ang kanyang cultivation at hindi na rin masama para sa kanya. Kaya nagpasalamat siya sa grupo ng mga halimaw. Naglabas siya ng kapangyarihan sa kamay para lamunin ang mga verdant sacred fruits para madagdagan ang kanyang lakas. Pero bigla siyang may naramdaman na may tatamang atake sa kanyang likuran, kaya mabilis siyang umiwas. Ang umatake pala ay ang dambuhalang si Xing Tianlong mula sa Xing family. Salaysay nito sa ating bida na nakita niya ang verdant sacred fruits kaya kanya iyon. Dagdag pa nito na kung alam ng ating bida ang mas makakabuti dito ay umalis na lang ito. Naghanda ng kapangyarihan si Yeyun sa kanyang mga kamay at sinabi sa kalaban na kung sa tingin nito ay may magagawa ito sa kanya. Sumugod si Xing Tianlong gamit ang malaki nitong lollipop habang sinasabi na paano naging aruganti ang isang mahinang nilalang na si Yeyun. Nang malapit nang tumama sa ating bida ang malaking lollipop ay napasabi na lang siya sa kalaban na iyon lang pala ang kaya nitong gawin. At sobrang nawalan na siya ng gana. Kumilos ng mabilis si Yeyun sa mixing segundo sabay binigwasan ng isang suntok sa tiyan ang mayabang na si Xing Tianlong. Sa simpleng ataking iyon ay tumilapon palayo ang mayabang na Tianlong at napasuka pa ng dugo. Tumama ito sa malaking bato at nagkaroon ng makapal na alikabok.
Gulat na gulat ang mga kasamahan ni Jing Tianlong dahil hindi nila inaasahan na matatalo lamang ito ng ganun kadali. Pinagbantaan ni Yeon si Young Master Jing na kapag nilapat nito ang kamay sa kanya ay para na din itong itinapon ang kanyang buhay. Lumabas sa makapal na alikabok ang hambog na Jing Tianlong at napasabi na sobrang interesado siya. Pagbabanta pa nito na hindi makakaalis ng buhay ang ating bida sa lugar na iyon sabay may kinuhang pulang bilog na bagay sa mga kamay. Matapos noon ay nilunok ang pulang pil. Hindi naman pinansin ng ating bida ang mga nakita. Dahil sa pulang pil na ininom ni Jing Tianlong ay nag-uma pa ito sa lakas. Lumaki ng husto ang katawan at tumawa ng napakalakas at may pagbabanta sa ating bida na mamamatay na ito ngayong araw dahil sa taglay niyang lakas. Tanong ng kalbong lalaki na ano ang kinain ng kanilang Young Master Jing Tianlong. Sagot ng lalaki na ang kinain ng kanilang Young Master ay ang second grade Chi Blood Elixir. Ang sino mang kumain noon ay tataas ang lakas ng 3 bises. Kaya si Yeon ay mamamatay na ngayong araw. Hinawakan ni Jing Tianlong ang kanyang malaking lollipop para gamitin sa ating bida. Tumalon siya ng mataas para bigwasan ng pokpok sa ulo si Yeon habang sinasabi na pagbibigyan pa niya ng isang pagkakataon si Yeon kapag lumuhad ito sa kanyang harapan at tawagin siyang ama. Magpapakita siya ng awa at hahayaang mabuhay. Nakatayo lang naman ang ating bida ay sinabi kay Jing Tianlong na magsaya lang ito sa natitira nitong buhay dahil paiiyakin niya ito habang nagsusumbong sa ama nito. Sa labas ng Secret Black Moon ay mitigang nag-aantay ang 3 master sa paglabas ng kanilang mga anak. Sa isang banda nag-aalala si Ye Wushong sa kanyang anak. Napansin ng Joe Master ang pagiging tahimik ni Ye Wushong kaya nagtanong na ito kung bakit ito nananahimik at kung nag-aalala ba ito sa kaligtasan ng anak nito. Salaysay nito na sa loob ay madaming mababangas na halimaw na mananakit sa mga tao. Pero kahit na hindi nila takbuhan ng mga halimaw ay magkakaroon pa rin ng mga labanan sa pagitan ng mga team dahil sa mga kayamanan. Sumangayon naman ang Jing Master na kapag nagkaroon ng labanan mga grupo at nagkaroon ng mga pinsala ay isa lang ibig sabihin nun sila ay mahihina. Sina ni Joe Master na dahil may mga patakaran sila na inilatag ng mga ninuno ay kailangan nilang magbase doon. Tumawa ito at sinabi na sana si Master Ye ay hindi sila magagawang labanan. Sinabi ni Ye Wushong na tama si Master Joe na nag-aalala siya sa kanyang anak. Pero hindi siya nag-aalala sa kaligtasan nito. Dahil ang kanyang anak ay sobrang nagsasaya na halos ayaw nang huminto sabay tawa. Sa isip-isip niya na ang mga anak ng mga mayayabang na ito ang dapat mag-ingat. Maya-maya ay bigla silang napalingon sa lagusan at laking pag-aalala ni Master Jing dahil ang kanyang anak at nakasama nito ay lumilipad palabas ng Secret Black Moon. Kaya napasigaw na lang sa sinapit ng anak. Kaya dali-dali niyang sinalo ang anak niyang sumusuka ng dugo. Kinamusta niya ang kanyang anak at tinanong kung ano ang nangyari. Wala nang nasabi si Jing Tianlong kundi mapasabi nang nasasaktan siya. At sumbong na kagagawan iyon ni Yeon. Habang hawak ni Master ang anak niya ay nalaman niyang bali-bali ang mga buto nito. Pang-asar ni Yeon kay Master Jing na ang mabuti nitong anak ay umiiyak dito. Kaya naging mabait siya at tinulungan itong makalabas para makita ang ama nito. Kaya di na kailangang magpasamat ni Master Jing sa kanya. Utos ni Master Jing sa kanyang anak na magsalita pa ito pero hindi na ito nakapagsalita at tuluyang nawalan ng hininga. Sa sobrang galit nito ay nagbanta na si Master Jing sa ating bida na pagpipira-pirasuhin niya ang ating bida. Sumigaw si Master Joe kay Yeon na kung ano ang nangyayari dahil tanging Ye family lang ang nakalabas ng Secret Black Moon at bakit hindi nakalabas ang Joe family. Sagot ng ating bida na gusto sana niyang bigyan ng special na pagtrato ang Joe family sa loob, kaso madaming mababangas na halimaw at mapanganib sa loob. Kaya anong magagawa niya? Dinuro ni Master Joe si Yeon at pinaratangan na sinaktan ang kayang anak dahil hindi na ito nakalabas pa ng buhay sa Secret Black Moon. Sinabihan ni Master Joe si Master Jing na bakit ito nawawala sa ulirat dahil pag hindi nito pinatay si Yeon ay magigi itong banta sa kanila. Saad ni Master Ye Wushong na anong ibig sabihin ni Master Joe at kung balak ba nitong sirain ang kasunduan na ginawa nila noon. Galit na tugon ni Master Joe na wag siya nito sisihin dahil ngayong araw ay papatayin niya si Yeon. Pero di pa niya nagagawa ang kanyang balak ay bigla na siyang sinakal ng ating bida. Pagbabanta ni Yeon na kapag hindi susunod sa patakaran si Master Joe ay hindi rin siya gagawa ng mabuti.
Sabay pisil sa leeg nito na naging sanhi ng agarang pagkamatay ni Master Joe nang walang kalaban-laban. Laking pagtataka ni Master Zing dahil ganun lang kadaling pinatay ni Yeon si Zhou Yuanli. Bulagta ang pusit na Master Joe. Pagyayabang ng ating bida na salamat sa pag-aantay ni Master Zing dahil ito na ang susunod. Agad umatake si Master Zing gamit ang sibat habang sinasabi na wag masyadong aroganti ang ating bida. Madali lang namang nasangga ni Yeon ang atakeng iyon. Tumalon si Master Zing para sipin si Yeon mula sa itaas. Madali lang namang nasangga ng ating bida gamit ang espada. Mabilis na ang laho si Yeon sa harap ng matanda at lumitaw sa ibabaw nito. Napatanong na lang si Master Zing na kung paano ni Yeon naiwasan ang kanyang atake. Sagot ng ating bida na dahil mabagal kumilos si Master Zing. Tapos binigwasan ng atake na nasangga naman agad ng matanda. Pinagpawisan si Master Zing dahil hindi niya makayanan ang mga atake ni Yeon. Lumitaw sa gilid si Yeon kaya nagulat na naman ang matanda. Saad ng ating bida na kung yun lang ang kaya ni Master Zing. Binigyan ng isang atake ng ating bida ang matanda pero nasangga ng sibat nito. Sa lakas ng impact ng atakeng iyon ay wasak ang sibat ni Master Zing. Umataking mula ang ating bida ng slash. Wala nang nagawa pa si Master Zing kundi saluhin ang slash na iyon na naging sanhi ng matinding pinsala sa kanyang buong katawan. Inatake pa siyang muli ng ating bida kaya bumulagta na lang siya sa damihan. Pinuri naman ng mga kasamahan ng ating bida si Yeon dahil napakalakas ng kanilang young master. Hindi makapaniwala si Master Zing na matatalo siya sa ating bida. Sinabi ng nakahandusay na Master Zing kay Ye Wushuang na ang tatlong malalaking family ay nakatayo na sa Beyond City sa loob ng daang-daang taon at nabubuhay ng mapayapa. Ang mapayapang pamumuhay na iyon ay sinira ng Ye family. Tanong pa nito na pag ang dalawang malaking pamilya ay nagsanib puwersa ay sa tingin ba ng Ye family ay magagawa nitong makayanan. Humakbang palapit si Yeon at sinabi na tama si Master Zing. Mungkahi ni Master Zing sa ating bida na kapag binuhay siya ni Yeon ay susundin niya sa ngayon kung anumang sasabihin ng Ye family at kakalabanin ang Zhou family para sa ating bida. Tumawa lang ang ating bida at gaya ng sinabi ni Master Zing na ang tatlong family ay namumuhay ng mapayapa sa Beyond City sa mahabang panahon. Salaysay pa ni Yeon na sa ngayon ay ang tatlong family ay magiging isa na lang at yun ay ang Ye family. Galit na galit ang Master Zing sa kanyang narinig. Salaysay ng ating bida na ang Zing family at Zhou family ay ginagamit ang Secret Black Moon para patayin ng brutal ang mga miyembro ng Ye family sa mahabang panahon. At sa tingin ba ng Master Zing ay hindi niya iyon naaalala? Sinabi ng ating bida kay Master Zing na dahil close ang dalawa ni Master Joe ay hahayaan niyang magsama ang dalawang ito sa kamatayan. Nilamon ni Yeon ang mga cultivation ng mga ito at pinatay si Master Zing at iniwan ng nakahandusay. Tahimik na gabi ang bumabalot sa mansyon ng mga Joe sa Beyond City, puno ng mahihigpit na bantay ang bawat sulok ng mansyon. Mula sa loob ng isang silid rinig ang iritang pagtatanong ni Han Li, ang ikalawang commander ng Wild Horse Gang na kasalukyang nasa 8th stage ng Chi Blood Realm. Paliwanag naman ng nakaupong lalaki na si Zhou Tianhao na sandali pang magintay si Han Li, dahil wala pang ibinibigay na signal ang kanyang master. Si Tianhao ay kapatid ni Zhou Yuanlei, at kasalukuyang nasa 5th stage ang Chi Blood Realm. Inis na kinuwelyuhan ni Commander Han si Tianhao sa katinanong kung wala bang tiwala ang mga ito, na kayang patumbahin ng Wild Horse Gang ang Zing at Ye family. Sagot naman ni Tianhao na walang dod ang mahusay na martial artist si Commander Han, kaya't malaki ang tiwala nila dito. Ngunit ayon sa kanya kinakailangang may siguro muna ng kanilang master ang plano nito, saka sila naman ang susunod na kikilos. Bawat isa sa tatlong pamilya ay pumili ng kanilang tagapagmana, na kukuha sa mga kayamanan sa Secret Realm. Ayon kay Tianhao oras na matapos na ang hunting siguradong makakampante na ang Zing family, sa oras na yun aatakehin ng kanyang master na si Yuanlei si Yinfeng upang patayin, saka sila susugod upang magbigay ng suporta. At para naman sa Ye family saad ni Tianhao na wala itong laban sa kanila, kaya't ang mga master lang ng dalawang pamilya sa kailangan nilang mapatay, sa kagagawing alipin ang matitira sa kanilang angkan. Nabuhayan naman ng dugo si Commander Han at naikuyong pa ang kamay nang marinig niya ang plano. Saad pa ni Han Li na ang maruming pandarayan ng mga tinatawag na prestigious at makatuwirang pamilya, ay lubhang mas malala pa kesa sa kanilang maruming pamamaraan.
Sagot naman ni Tian Hao na mas mahalaga ang tagumpay kesa sa pamamaraan, ngunit sakaling malaman ito ng mayor ipapaubaya na nila kay Han Li ang lahat. Malawak na nakangiting saad naman ni Han Li na sapat na ang binayad nila sa Wild Horse Gang, upang akuha ng lahat ng bagay at ipaubaya ito sa kanila. Ipinakita pa ni Han Li ang kanyang espada na aniyay uhaw sa dugo, kaya't huwag siyang pigilan ni Tian Hao oras na magsimulang pumatay. Napangiti din naman si Tian Hao sa kasinabing kung mapapatay ni Commander Han ang Zing at Ye family, siya na ang magiging pinakamasaya kaya't hindi magtatangkang pigilan si Han Li sa nais nitong gawin. Animoy hayok sa dugo namang ngumisi si Han Li kasabay ang pangakong ipapakita niya sa mga ito, kung ano ang kayang gawin ng Wild Horse Gang. Sa hindi inaasahang oras bigla na lang nagpakita si Ye Yan sa kanilang kalagitanaan, sa kasinabing hindi nito magagawang ubusin ang Ye family sa ganoon lang kakayahan sa martial arts. Taka naman silang napalingon sa kinaroroonan ni Ye Yan, at nang mapagtantong siya ang young master ng Ye family kasabay ng pagtatanong ang paghahanda sa laban. Madiing saad pa ni Han Li na dahil si Ye Yan na mismo ang pumunta doon, ibibigay nila ang hinahanap nitong kamatayan. Magkasabay silang sumugod papaatake kay Ye Yan, ngunit bago pa sila makaalis sa pwesto mabilis na iwinasiwas din ni Ye Yan ang hawak na espada. Gamit ang malakas at siguradong atake pinadaanan ng espada ni Ye Yan si Han Li, nahamati naman sa buong katawan nito mula sa ulo. Kasabay ng pagbagsak ng walang buhay na si Han Li inatake din ni Ye Yan si Tian Hao, sa lakas nito napasukan na lang ng dugo ang lalaki kasabay ng pagtilapon. Sabay-sabay namang sumugod ang magkasamang puwersa ng Kawal Navy mga Zhou, at mga tauhan ni Han Li na Wild Horse Gang. Sa kabila yun desidido si Ye Yan na ubusin at lipulin ang lahat ng taong nakikita niya, kaya't patakbong lumabas ng silid si Tian Hao upang humingi ng tulong. Ngunit nang iapak niya ang paa sa labas ng silid tumambad sa harap niya ang nakakagimbal na pangyayaring nagpamulagat ng kanyang mata. Napasigaw pa siya nang bumagsak sa kanyang harapan ang isang kawal, walang pag-asa siyang napaupo sa sahig ng mas malinaw na makita ang senaryo sa kanyang harapan. Kasabay naman ng paglabas ni Ye Yan sa silid saad niya na nauna na ang mga tauhan ng lalaki sa MP Erno. Ang tinutukoy niya ay ang nagkalat na nakahundusay na mga kawal at miyembro ng gang sa labas na wala ng buhay. Ayon kay Ye Yan ang Zhou family, Zing family at Wild Horse Gang ay nakagawa ng 3 pagkakamali. Bago pa matuloy ang sasabihin ni Ye Yan agad siyang hinarap ni Tian Hao, saka sinubukang atakehin gamit ang tallest ng sibat. Agaran namang nasalo ni Ye Yan ang atakeng iyon ng mabilis, saka sinimulang ipaliwanag ang sinasabi niyang pagkakamaling nagawa ng mga pinatay niya. Una ay hindi dapat sinubukan ng mga ito na kalabanin ang Ye family, kasabay naman ang pagdurog bigas sa talam ng sibat sinabi ni Ye Yan, na hindi dapat isipin ng kahit sinong kwalipikado sila upang guluhin ang Ye family. Ang ikatatlong pagkakamali ay ang makilala nila ang mapaghiganting tao na si Ye Yan. Napasigaw naman sa takot si Tian Hao sa kapinaliwanag na sakaling patayin silang lahat ni Ye Yan, siguradong malalaman ito ng mayor kaya't posibleng mapahamak ang Ye family. Hindi pa natatapos ang lalaki sa pagsasalita ng malakas na patamaan ito ni Ye Yan ng espada sa mukha, dahil aniyay dapat mamatay ang sinumang hindi nagpapailalim. Bahagyang nahati pa ang mukha ni Tian Hao sa lakas ng atakeng pinakawalan ni Ye Yan, saka napasubsob sa lupa ang walang buhay nitong katawan. Matapos mapatay si Tian Hao agad namang dumating si Wan Shuang kasama ang kasapi ng kanilang angkan, ibinilin pa ni Ye Yan ang lugar sa kanyang ama saka umalis upang pumunta naman sa Zing family. Nasabi naman ng mga naroroon na mukhang hindi na nila kilala ang kanilang young master, habang si Wan Shuang naman ay nag-aalalang ding masyadong nasisiyahan ang kanyang anak na hindi na alam kung paano tumigil. Makalipas ang 3 araw na puno ng kayamanan ang imbakan ng Ye family, mula sa nasamsam nila sa mga pagsalakay. Sinalubong naman ng katiwala ng Ye family si Wan Shuang at Ye Yan saka ipinagbigay alam, na ang mga miyembro ng Zhou at Zing family na nagbalak patayin ang disciples ng Ye family ay kanila nang nalinis. Sa kasalukuyan lahat ng clan sa Bayon City ay tinitingala at kinikilala ang Ye family. Bukod sa ipinagbubunying tagumpay masaya ding silang lahat sa mga nakuhandi kayamanan. Nagpasalamat naman si Ye Yan sa kanyang Uncle Wu na napangiti naman sa kanyang young master. Papuri naman ni Wan Shuang kay Ye Yan na naiwasan nila ang lahat ng panganib, dahil sa mabilis na pagdedesisyon ng kanyang anak.
Dagdag pa niya na marahil kung hindi dahil kay Yeon tuluyan nang naglaho sa Bayon City ang Ye family. Sa gitna ng kanilang pag-uusap patakbong pumasok sa pinto ang isang tauhan, kasabay ng pagluhod pahayag ng lalaki na iniimbitahan ng mayor ang kanilang young master para sa ilang mga katanungan. Hindi naman nagsayang si Yeon ng oras kaya't agad na pinuntahan ng mayor, na ayon sa mga bantay ay kanina pa nag-iintay sa kanya. Habang iginagala ang mata sa paligid nakita ni Yeon kung gaano kadami ang mga bantay sa mansyon ng mayor.